Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 6 January 2024. Nandito tayo sa ang aklat ni Nehemias. Basahin nyo lagi guys yung yung pinaka-panimula ng bawat librong binabasa nyo. So ito ngayon kauumpisa lang natin, basahin natin panimula. Ang aklat ni Nehemias ay maaring hatiin sa apat na bahagi. Ang una, ang pagbabalik ni Nehemias sa Jerusalem nang suguin siya roon ng emperador ng Persia upang mamahala sa Juda. Ikalawa, ang muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Ikatlo, ang taimtim na pagbasa ni Ezra sa kautusan ng Diyos at ang pagpapahayag ng mga tao ng kanilang kasalanan. Ikaapat, iba pang gawain ni Nehemias bilang gobernador ng Juda. Isang natatanging bahagi sa aklat na ito ay ang ulat tungkol sa lubos na pagtitiwala ni Nehemias sa Diyos at ang madalas niyang panalangin. Nilalaman, si Nehemias ay nagbalik sa Jerusalem, chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 20. Muling itinayo ang pader ng Jerusalem, chapter 3 verse 1 to chapter 7 verse 73. Binasa ang kautusan at ipinaalala ang tipan, chapter 8 verse 1 to chapter 10 verse 39. Iba pang mga ginawa ni Nehemias, chapter 11 verse 1 to chapter 13 verse 31. So hanggang chapter 13 ang Nehemias guys. Nanalangin si Nehemias para sa Jerusalem. Nehemias chapter 1 verse 1, ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay ikasyam na buwan ng 12 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Kung si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kapisirang lungsod. Verse 2, nang dumating ang kapatid kong si Hanani kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Juda, kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudiyong nagbalik sa Juda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Verse 3, sumagot sila, kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait na mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin iyon. Verse 4, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. Verse 5, O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot. Sa inyong presensya, matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Verse 6, pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nanalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Verse 7, napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Verse 8, sinabi ninyo kay Moises, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Verse 9, subalit kung manunumbali kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalayang lugar, titipunin ko kayo muli at titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Verse 10, sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. Verse 11, O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayan po ninyo ako ngayon at lubin po ninyong kahabagan ako ng hari. Guys, pakisabayan niyo rin ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Lagi nating tatandaan na nangyari na ang mga nakasulat dito sa libro ng Bible. Puro kasaysayan ito guys ng Israel. Tapos yung ngayon sa generation natin, yung namumuno ngayon dyan sa Israel, hindi pa syempre nakasulat dito. Kasi nga mga dati itong mga tao sa Israel. Yung ngayon, yung kasalukuyang nangyayari ngayon sa Israel, hindi pa
hindi pa naisulat dito sa Bible. Kasi iba pa yung mga namumuno guys, o Nehemias pa yung gobernador, ganyan. Ang alam ko ang pinakamataas ngayon sa Israel is si Sir Benjamin Sir Benjamin ba yan? Hindi ko gaanong yung guys, pagka malayo syempre tayo doon, hindi natin gaanong kabisado yung mga namumuno, kaya yun. So nandito na tayo sa Nehemias chapter 2. Pumunta si Nehemias sa Jerusalem. Nehemias chapter 2 verse 1. Ang panahong iyon pakisabayan ako guys ng basa. Nehemias chapter 2 verse 1. Ang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw ng unang buwan, ikadalawampung taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Verse 2, tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo wala ka namang sakit. Verse 3, natakot ako kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon nalulungkot po ako sapagkat ang lugsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at mga pintuan niyon ay natupok ng apoy. Verse 4, ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos. Verse 5, sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayo muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Verse 6, sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal ron at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Verse 7, nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Juda. Verse 8, gumawa rin siya ng sulat. Mahalaga talaga yung right of way guys. So, pero hindi ka basta-basta makakapasok. Kailangan mo syempre makiraan sa mga katulad nito sa kanluran ng Ilog Euphrates. Okay, ulitin ko ha. Verse 7. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Juda. Hindi ka basta-basta makakadaan guys. Kailangan may pahintulot ka sa mga bansang nakakasakop niyan. Verse 8, gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph at tagapamahala ng kagubatan sa kaharian upang bigyan ako ng mga trusong gagamitin sa pintuan ng moob ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay ng aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Verse 9, nang ako ay umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo at sa isang hukbong nakakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, inaabot ko sa kanila ang liham ng hari. Verse 10, nang malaman ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal na Ammonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila lubos na nagalit. Yung verse 10 guys, tingnan mo nang malaman ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal na Ammonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. Kahit kailan guys, lagi may opposition. Hindi na lang ang sa akin naman, kapag maganda ang hangarin, huwag na mag-oppose. Nag-uupos pa Okay, andito na tayo sa verse 11. Ang maling pagtatayo ng pader. Nehemias chapter 2 verse 11. Dumating ako sa Jerusalem 3 araw na ako roon ay. Verse 12. Hindi ko pa ipinaalam kanino man ang ipinapagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan.
Verse 13, lumabas ako sa pintuan ng libis sa daang patungo sa bukal ng dragon hanggang sa pintuan papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang giba-gibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Verse 14, nagpatuloy ako sa pintuang bakal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno. Verse 15, kahit naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis pabalik. Verse 16, hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal at sa iba pa ang magkakaroon ng bahagi sa gawain. Verse 17, pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader na lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. Verse 18, at sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo. Ang sagot nila, kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Verse 19, ngunit nang malaman ito ni Sanballat at Horonita at Tobias na isang opisyal na Amonita at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, ano ang ginagawa ninyong iyan? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Verse 20, sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo, ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o ala-ala man sa Jerusalem. Bukas na itong chapter 3 guys, Nehemiah chapter 3, mga parteng ipinagagawa. Bye everyone, God bless.